Welcome mga bossing. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng bearing ng Rider 150. Meron tayong 6301 na bearing dito. Itong gagawin kong ito ay magkakabit tayo ng panibagong bearing. Yung standard nito ay hindi na po siya nilalagyan ng grasa. Pero sa akin, nilalagyan ko siya ng extra grasa. Pero yun po ay substandard po kasi yung sealed bearing ay hindi naman po dapat talagang madaming grasa. Pero ako dahil napansin ko na yung mga grasa ng mga sealed bearing, lalo na kung local po pero kung original naman ayos lang. Sa akin kasi parang local tong nabili ko eh. Kaya ang ginagawa ko ay nilalagyan ko ng grasa, kinukulpakan ko. Ang gagawin ko lang ay tatanggalin ko yung seal gamit yung cutter. Sikwatin lang natin ng maingat at malinis at lalagyan po natin yan ng grasa. Ayun na nga at natanggal na natin yung kanyang rubber seal. At makita nyo, meron siyang grasa. Pwede nyo namang ikabit ng diretsyo. Wala namang problema. Pero sa akin, na-experience ko kapag talagang matagal na or 1 year, naiga po kasi talaga yung grasang yan. Pero inuulit ko, substandard po ito. Dapat kakaunti lang po yung grasa na ilalagay ninyo. Ang gamit ko din ay shell na high temp, which is kulay pula. At nilalagyan ko po yung magkabilang dulo ng bearing ng grasa. Ilagay lang natin yung grasa one at a time at pahidan lang natin. Dito, lagyan lang natin ng lagyan. Depende sa inyo kung gusto nyo madami, pwede namang hindi nyo pagkapunuin. Gaya nga sabi ko, kasi magdilik din naman yan. Pero yung sa akin, ganito lang yung ginagawa ko. Ilagay na natin yung kanyang seal at baliktarin naman natin. Yung kabila naman. Ganun uli. Cutter kasi magandang gamitin dito eh. And then, ingatan nyo lang wag masugatan yung seal at sikwatin nyo ng maganda. At hindi masisira yung seal. Natanggal na natin. At lagyan din natin siya ng grasa. Sa paglalagay ng grasa, nilalagyan ko lang halos lahat. Pero yung standard talaga niya, ay yung factory, konti lang talaga po talaga yung nilalagay na. Since local po talaga yung ating bearing, mahal po kasi talaga yung original na Koyo bearing. At napakahirap po maghanap sa market. Kahit po sa Orange app o kaya naman po sa online, ay kakaunti po kasi yung nag-deliver ng original. Nakalagay sa kanila, original Koyo. Pero yung Koyo ngayon nagbago na rin J-Tech na rin po. Ganito yung ginagawa ko para yung mga hindi original na bearing ay tumagal po. Kasi po, ang mga local na bearing madali pong masira. Lalo na pag wala naman pong grasa. At yun po yung pinaprevent ko. Same process lang uli po tayo. Atin po nga rin sikwatin yung ating sealed sa bearing at maingat lang po at lagyan po uli natin ng grasa. Yung mga original bearing medyo may kamahalan po talaga yan, sasabihin ko talaga. At mahirap pong maghanap. Ang bearing po ng Koyo ngayon ay nagpalit na po sa brand name na J-Tech. At kung gusto nyo po bumili ng original, J-Tech po ang hanapin ninyo. Yun nga lang po, marami pong nagkalat na local na bearing sa market. Kaya po, mapapansin nyo, napakamura lang talaga. Mahalagang 20 pesos, 30 pesos meron ka na. Mag-iingat din kayo sa paggamit ng local na bearing. Pero yung sa akin naman, ganito yung ginagawa ko. Pero may ma-encounter din kayo na bearing na isang araw pa ay sira na. Yun po talaga yung mga local na bearing. Na minsan, pagbebenta sa inyo ng 50 pesos or 70 or yung iba, 100 overpriced pa. Based to sa experience ko, may nabili ako na 30 pesos lang. Sira na agad. Ito naman,
susubukan natin kung tatagal. At yun nga, nasubukan ko na rin to. So late ko na lang to na-upload yung tutorial na to. At hindi pa naman siya kumakalog since napalitan ko siya ng December. At till now naman, December 2025. And then 2026 na ngayon at June na. So, tumagal naman at hindi pa siya nasisira at hanggang ngayon ay nasa motor ko pa din. So, repeat the process lang po tayo. At yan po, lalagyan na natin ng ano. At yun nga, linisin na natin to. So, lilinisan natin ng maayos-ayos bago natin isalpak. So, sa pagkakalas naman ng ating front na tornilyo, kailangan natin ng 17mm. So, kalasin lang natin at lagyan natin ng kaunting puwersa sa pagtatanggal. So, siya ay counterclockwise ang ating pagtatanggal ng tornilyo. So, ikutin lang natin hanggang sa matanggal natin yung kanyang tornilyo. So, tanggalin lang natin. So, dahan-dahanin lang natin. At take note, lalagyan nyo ng kalang dun sa inyong makina. At maganda yung pwesto para mabaklas nyo yung gulong. Naka-double stand. So, baklasin na natin. Alog-alogin lang natin ng konti at iangat. At makakalas na yan. At take note, wag po ninyong pipisilin yung inyong brake lever dahil po yung ating brake pads ay matutuunan. So, tanggalin lang natin yung ating dust seal. So, sa pagtatanggal, pwede nyong gamitin yung yabe at hugutin nyo lang gaya ng ginagawa ko. So, nga pala, kung may budget kayo, pwede kayong magpalit ng panibagong dust seal. Kasi yan din yung dahil kung bakit nasisira yung mga bearing natin. So, sikwatin lang natin. And then, maganda, palitan nyo na rin kasi napipingkot ko kasi yan. Nasinip ko kasi yung tubig dyan sa dust seal na yan. Kaya yung bearing din po natin ay nagagato at nalagyan ng tubig. So, hindi siya nasisil mula dun sa ating bushing sa ating ehe. Kaya maganda, palitan na rin po natin. Kung may budget kayo. May mga local naman din na bibili sa market. Pero kung kaya nyo original, mag-original po tayo. So, dito makikita natin na malaki na rin po talaga yung ating uga or clearance ng ating bearing. So, yung gamit ko ditong bearing ay original sa bearing na yan at umabot siya ng 4 years sa akin. Baba din siya sa grasa katulad nung ginawa ko kanina sa motor natin. Ito naman ay hindi siya rubber seal. So, bakal po yung nakasil sa kanya or yung plate. So, makikita natin may play na rin. So, konting-konti lang pero malakas na po yan. At tatanggalin po natin yan. So, sa pagtatanggal naman, medyo mahirap din kung wala tayong bearing puller. Kaya yung gamit natin ay yung hanap kayo ng bakal na pwede nyong gamitin. So, huwag kalimutang kalangan yung inyong mags at magagasgasan po yun. Sa akin, nilagyan ko dito ng kahoy. Kaya goods lang. And then, yun na nga, napukpok ko na at alalay lang kayo. May bushing yan sa gitna. So, sisimpatin nyo, wag yung bushing yung inyong pupukpukin. Yung bearing po sa loob. Kaya magandang hahanap kayo ng magandang panikwat na bakal. At kung paano matatanggal ng madali. So, take note lang, minsan naiiwan yung housing ng bearing at natatanggal po yung bulita. So, medyo tricky po yun. Medyo mahirap lang po. Kaya maganda kung may bearing puller kayo. So, dito wala pa akong nabibiling bearing puller kasi medyo mahal po. Kaya alalay-alalay po lang ako sa pagpupukpok. So, utay-utayin lang nating sikwatin at ingat-ingatan natin yung kanyang mags sa pagpukpok. At dun ko nga po ay pinupukpok ko na ng maigi yung kanyang bearing. So,
aakitin nyo laang and then malapit na rin siyang lumabas yung kagaya nito. So, kung gusto nyo ng standard, bumili po kayo ng bearing puller. Kung wala naman kayong puller, pwede nyo gawin yung ginagawa. At kita nyo naman sobrang dumi. At yun, may bushing, may spacer sa gitna. So, tatanggalin nyo rin yun. At yun na nga, sobrang dumi ng mugs. Paligo kasi siya sa grasa. So, ayun din. So, sa kabila naman, same process lang din tayo. So, salpakan natin at gamitan natin naman dito ng flat screw. Uulitin ko po, ito pong process na to ay substandard. Pero ang original po talaga ay may bearing puller po. Medyo mahal po kasi. So, pukpukin lang natin hanggang sa matanggal. At there you go. So, yan na yung bearing natin. Natanggal na. So, marami siguro magbaba sa process na to. So, bakit nga ba sobrang dami ng grasa? So, sa akin, kaya madami yung grasa din, kita nyo din sa housing, meron. Kasi, anong nangyari, nag-i-stack up po kasi talaga. At, yun na nga, maganda, linisan na rin po natin ang ating mugs bago natin siya lagyan ng bearing. So, kuha lang kayo ng Joy. Mas maganda yung Joy gamitin kesa sa Bombaretta. Meron kasi siyang decreaser. So, gamitin lang natin. At lagyan natin ng toothbrush. Kuskusin lang natin maigi yung loob. So, linisan natin. Maganda kahit anong Joy ang gamitin nyo. Yung tig-50 ang nasa bote o Joy mismo. Basta dishwashing liquid, tanggal yan. Makakasigurado kayo. So, all-purpose din yan. At maganda rin yung dishwashing liquid pang car wash din ng ating motor. So, madali makatanggal siya ng mga grasa. So, brushin lang natin ng ayos at kuha tayo ng basahan. So, ating linisan ng ayos. Punasan natin ng punasan. At kapag medyo madumi pa, ay kuskusin lang natin ng maigi. So, tuloy lang tayo sa process. Hanggang sa luminis po yung bearing housing. At kuskusin lang natin ng madera. Hanggang sa mawala ng... So, hindi naman sadya linis na linis. Pero, mas maganda na rin yung malinisan natin kahit papaano. Iba rin kasi naman manakbo kapag yung housing niya ay malinis at iwas tigre. At saka sa susunod nagpapalit kayo, hindi kayo mahihirapan kasi madali lang matanggal yung bearing kagaya nung sa akin. Kasi kung yan ay puro gabok yung housing yan, umi-stack po talaga kasi yung bearing. At ang masakit pa, natatanggal ho yung kanyang mga bulitas at naiiwan lang ay housing. Kaya ang mangyayari ho talaga ay may hirapan kayong magpalit ng bearing ko kayo magdi-DIY. Kaya maganda kung linisin nyo na rin yung kanyang housing. So, linisan naman natin ang kanyang bushing. So, yun nga, linisan natin ng ayos para magmukha naman tong silver. So, linisin lang natin ayos pati yung loob. At para din naman sa maayos na pag-rotate. So, ang role lang naman ito ay maging spacer at hindi mabasag yung kanyang mugs. So, pag nakakalimutan niyo at hinigpitan niyo, mababasag po yung inyong mugs. Kasi po siya po yung naglalagay ng space between bearing at saka po sa kanya pong bushing. Ngayon, kung wala yan, ang mga bearing po ay paghigpit ninyo at wala yung bushing na yan, ay possible mag-crack po yung inyong bearing. Kasi po, wala pong magbibigay ng limit sa pagtukod sa bearing. And then, linisan lang natin at ilalagay na natin yung ating bearing na nilagyan ng grasa kanina. So, ngayon at nalinis na nga natin yung ating bearing housing sa mugs. So, lalagyan na natin siya ng bearing. So, una, lagyan muna natin siya ng kaunting grasa sa housing niya. So, to prevent na hindi mangalawang at kumapit sa housing ng ating bearing. Kasi kapag yan ay nagkaroon ng dumi at nabasa, nagkakaroon ng corrosion sa housing,
And yun yung corrosion na yun, nakalawang, ang nagbibigay dahil lang kung bakit nai-stuck yung bearing. So, pukpukin lang natin siya gently. So, ang gamit ko naman dito ay dulo lang ng martilyo para hindi masyadong porosado. And then, pukpukin nyo lang, hinay-hinay. So, kapag ka nasentro natin yung bearing, ay lagay na natin yung ating socket. So, pwede nyo gamitin to pang sentro at pukpukin na lang natin. Kapag ramdam nyo ng lumulubog, so gentle lang natin, hindi masyadong malakas yung pagpukpok. So laro-laruin din natin yung pagpukpok side by side. And then lagay na rin natin yung ating isang bearing. So huwag nyo kakalimutan nga yung spacer, at pag yan na nakalimutan nyo, ay paghigpit nyo po ng bolt ay masisira po yung bearing at maaari din pong pumutok po yung ating mags. Kaya maganda kung huwag niyong kakalimutan. And then, same rules din po. Lagyan po natin ng kaunting grasa yung kanyang housing. Pampadulas lamang po. Para po, hindi po siya magkaroon ng kalawang. At meron pa rin siyang pampadulas sa loob. So, ganyan lang yung ginagawa ko. And then, sentroin uli natin gamit yung socket. So, paikot lang yung pag-ikot para pantay yung kanyang paglubog. Kasi pagkakaliwa lang yun yung binupok, ay ang mangyayari po ay maaaring hindi po lumubog ng ayos o nakaiwarang po yung latag ng bearing sa loob. So, kapag karamdam yung okay na, pwede nyo na po natin itong ibalik. So, pukpok lang at dahan-dahan lang po. At goods na ito. So, finalize na lang natin at pukpukin lang uli natin yung gilid. At pagkakita nyo yung spacer sa loob ay okay na at ayos din yung clearance, ay pwede nyo na siyang ikabit. So, ilalagay na natin yung ating mga dust seal. So, ulitin ko, kung may budget kayo, ay pwede nyo naman kayong palitan ng bago. Kasi siya yung nagsisilbing seal mula sa mga putik. Tsaka pag lumulubog kayo sa baha, siya rin po yung responsible. So, maganda. Palitan nyo na rin po kasi yan naman po ay maintenance parts. Hindi naman po kada papalit kayo ng bearing ay ayos po yan. Nabubusalsal din po kasi yung kanyang rubber seal o yung kanyang oil seal din. Kaya mas maganda, palitan nyo na rin po para humaba yung kung may budget kayo. Pero kung SGP parts po ang bibilhin nyo, ay maganda po tayo ng budget. Pero may mga local naman po sa market. Pero kung talagang may pera kayo, ang bilhin nyo na lang po yung original. And then linisin din po ninyo yung bushing bago nyo ikabit. Yan kagaya ginagawa ko. Linisin nyo na lang po. Make sure na walang may iwan na debris. So, sa paglilinis naman, ganun din. Punasan nyo lang. Pwede nyo brushin o kaya naman. Take note, dapat walang sugat yung kanyang bushing. Kasi pag nilagay nyo yan, kahit bago pa po yung inyong dust seal o oil seal, ay hindi rin po yan magsisil kapag ka po may tama yung oil seal sa gilid na yun. O hindi siya lapat na lapat o bilog na bilog yan. Sa akin kasi may kalug na yan. Wala lang akong budget. May kalug yan sa ating dust seal. So, kabit na natin. So, sa pagkakabit naman, yun nga, huwag nyong pipisilin yung lever. Kapag ka pinisil nyo yan, kailangan nyo pang itulak yung caliper mula sa loob. So, kabit na natin. So, paano nyo malalaman kung ang motor nyo ay hindi nakaranas ng bangga? So, pag kinabit nyo to, at saktong-sakto lang at hindi kayo nahirapan, kagaya dito, madali lang ipasok. So, nagpapahirap lang naman dito kaya ipasok ko yung sa caliper. So, napisil ko kasi ng konti. At yun na nga, naipasok na natin. At konting tulak lang. So, sa akin, ginagawa ko, nilalagyan ko na lang muna ng abang na ehe. So, iabang lang natin yung ehe at itulak na natin pataas. So, at yun nga, nakapasok na, shoot na shoot.
at pukpukin lang natin ng bahagya. So kung ayaw pumasok, ibig sabihin meron siyang tinatamaan. So huwag yung pipilitin at may masisira diyan. So kamay lang yung ginamit ko, kitang-kita niyo. At higpitan na natin yung tornilyong kinalas kalina, 17mm, at ibalik na natin. So ganun lang kadali magpalit ng bearing. Pero sa iba, mas prefer ko kasi ako na lang yung magkabit ng bearing sa motor ko kasi yung iba hindi na nililinis. So iba pa rin pagka ikaw yung nag-aalaga sa motor mo, aalagaan ka rin. So ganito lang kadali siya at there you go. Higpitan lang ng maigi. So higpit kamay laang. At huwag naman luluwagan masyado yung higpit na at testing natin. At yun nga. At napakaswabe ng ikot. So kung nagustuhan nyo yung gantong content, ay pwede nyo naman po ako ma-subscribe sa aking channel. At gagawa po ako ng mga content to inspired kung paano talaga mag-maintenance ng motor. So salamat po ng marami at God bless you.